Makausap din po kayo. Sige po, si Brad Dinky. Apo, maligayang pasalamat po. Happy pasalamat po, Brother Eli, Ingkong, sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo po. Nandito po yung ating, sinabi ko dating bagong John Regala, Brother John Regala. Mangyari po, kaya po kami nandito ngayon kasi po, gusto pong ipaabot sa inyo, Ingkong, na bilang isang artistang kapatid po sa iglesia po natin, kami po ay maraming ding mga pagkukulang. So, lalo na po ako, minsan hindi ko na magampanan yung aking obligasyon doon sa aking mga inakay. Simula po nung KMP na sinabi nyong hanapin nyo yung mga inyong inakay, puntahan nyo yung inyong kamag-anak, yung inyong mga magulang, kapatid, yung inyong mga kasamahan na bautismo na, hanapin nyo, dalhin nyo dito. Kaya po nung KMP, anong PNK po, pinuntahan ko yung mami ko na na-stroke, kapatid na po yun, dinala ko po dito. Sabay-sabay po ito dapat pati po yung kapatid ko si Robert sa Santa Cruz, Laguna, na nanlamig na rin po. At tapos na-tsempohan po na doon sa Cavite, daanan ko tong si Brother New John Regala. Ngayon po, dahil gawa ng siya po ay binagyo ng maraming biyaya ng telesere, kinain yung Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, at sinamantala niya dahil gawa ng gusto niya nang makalipat po dun ng bahay, nung siya po ay nandun sa lungga ng mga iglesia ni Mana. Gusto niya nang malipat. At siyempre, nahihiya na rin po siya sa inyo dahil gawa ng yung full support niyo po sa kanya, sa lahat ng kanyang pangailangan, sa pamilya niya po. Kaya sinamantala niya po yung pagkakataon na yun. Nakabili po siya ng bahay, nakabili po siya ng simpleng sasakyan, simpleng pamumuhay po siya ngayon. At ngayon, inaamin niya po na hindi po siya nakadalo. Yung po yung kanyang paninindigan, yung kanyang prinsipyo na inaamin niya po yung mga pagkakamali niya. Kaya ang totoo po niyan, tinawagan niya ako kagabi ni Sis Vicky po, yung kapatid niya, yung asawa niya po, na kapatid na rin. Tinitingnan ko kung talagang matutuloy kami dahil nasabay nung mga kolokoy doon dahil alam kong traffic. Pero siya po ang nagsabi na tuloy tayo. Kaya iniwan ko po yung aking show din, may event po ako sa ibang lugar, sinamahan ko po dito dahil nakita ko yung paninindigan niyang gusto niyang humarap, lalo na po doon sa mga kapatid na gusto niyang patunayan na siya po ay tunay na kapatid sa iglesia ng Diyos. Ingkong, nakausap niyo na rin po si Kuya, kaya andito po siya para lang sabihin po sa inyo yung kanya pong gustong ipaabot. Kapatid na dyan. Magandang gabi po, Brother Eli. Una po ay yung aking hindi po pagdalo sa iglesia ng Diyos, sa ating iglesia, ay totoo pong iniluluha ko sa Ama yun. At humihingi po ako, pangalawa po, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Pero, Brother Eli, mapaharap o mapatalikod man ako, ang aral ng iglesyang ito ay nakatimo sa aking puso. Hindi man po ako nakakadalo ng pagsamba dahil nga po sa aking trabaho bilang artista po, kinakain po ng aking araw yung mga dapat ipagdalo ko rito sa ating pagsamba. Sa kagustuhan ko makabawi sa buhay dahil ang sabi po ng kabila, lalong magiging miserable ang aking buhay dahil napaanib ako rito, pinatunayan ko lang po sa kanila na dati po ako baon sa utang dahil hindi nakakabayad sa bahay. Ngayon po, dahil sa aking pagsisikap at pagbabagong buhay, sa awa at tulong ng Diyos, sa aral na yan, itinuro niyo sa akin, ay nakabili po ako ng bahay at ng sasakyan po. Brother Eli, sa puso ko po, nag-aapoy po yung mga aral ninyo.
Hindi, andyan po, sa showbiz po, nandyan po lahat ng tukso. Pero yung pagpipigil ko po sa aking sarili upang hindi po makatisod sa mga kapatid, ay akin pong ginagawa po yon. Ayoko po na may makita ang mga kapatid sa akin ay katitisod po at ikakaano po ng kanilang pananampalataya. Kaya po, pinipilit ko po na hindi ko man magawang perpekto po, pinipilit ko po na maging halimbawa po sa lahat. Na kahit na nakatalikod o nakaharap sa inyo, ang katapatan ko po sa iglesyang ito ay mananatili po habang buhay. Salamat sa Diyos, kapatid na John. Opo. Yung apo ko, John din ang pangalan eh. Thank you, brother. Pinangalan ko, John. Yun ang aking, ngayon, ang aking kalaro ngayon. Di ba Salamat sa Diyos at meron kang diwa nung nasa Biblia na huwag kang makalimot doon sa katotohanang nakilala mo. At sana samahan ka ng Diyos sa hinaharap. Kasi lahat naman ng hirap sa buhay, hindi naman ibibigay ng Diyos yan kung hindi kaya natin. Sabi doon sa Corinto 10:13, hindi dumating sa inyo. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything there as well? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! Matiis. God is such a loving and a caring God that He will not give us a burden which we cannot carry. Hindi ilohikal ang Diyos na bibigyan kanya ng karga na hindi mo kaya. Lahat ng kargang ibibigay ng Diyos sa atin, kaya natin yon sa tulong ng Diyos pa rin. Kaya siguro dapat ang ating panuntunan sa buhay, mahirap man, maginhawa man, maano man, masukal man, tuloy-tuloy pa rin sapagkat meron tayo talagang inaabot hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo upang huwag na tayong maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng daya sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, magsilaki tayong lahat ng lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti, nagkakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap na nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng Kanyang sarili sa pag-ibig. Ang goal natin ay tumibay. At pagka tumibay tayo, ang ating pananampalataya, ang ating pagkilala, pagtitiwala, pag-asa, pag tumibay, nandun natin magkakaroon tayo ng maliwanag na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sa buhay ngayon, samantalang nandito tayo sa mga trials, sa mga problema, sa mga kahirapan, sa mga pag-uusig, panglalait ng kapwa, ang sabi ng Apostol Pablo doon sa Hebreo, lumapit tayo with boldness, may pagkakatiwala, sa luklukan ng awa, upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, kayong lahat, hindi lang si kapatid na John, darating ang panahon ng pangangailangan natin sa Diyos. One day, in the future, or an hour, or a moment, we will definitely need God's help. So that we may be assured, para tayo ay makatiyak na tutulungan tayo ng Diyos sa panahon ng ating pangangailangan,
sa panahong hindi pa tayo nangangailangan, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa Diyos sa luklukan ng kanyang awa, in His throne of mercy. God is not as other kings seated. Ang ibang hari, nakaupo sa luklukan ng kapangyarihan. Nakaupo sa luklukan ng karangalan. May korona, pag nagsalita, hindi mababali, utos ng hari, hindi mababali. Pero ang Diyos, as a king, meron siyang upuan or throne na luklukan ng awa. Hindi siya nakalukluk lang para magmando o kaya mag-utos o pakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi. Meron siyang tinatawag sa Biblia, luklukan ng biyaya. Luklukan ng awa. Pagka naawa ang Diyos sa atin, andun na rin yung biyaya. Ang Diyos ay maawain. Pag dumating yung panahon ng pangangailangan, samantalang hindi tayo nangangailangan, ay lumalapit tayo sa Diyos sa luklukan ng kanyang awa at biyaya, we will be assured na pag nangailangan tayo, may Diyos na nakikinig sa atin. Para sa inyong lahat, mga kapatid John. Totoo po yun, Brother Eli. Napatunayan ko po kapatid yun. na John. Sa kapatid na pangalan nitong isa, si kapatid na Dinky Du. Salamat sa Diyos sa effort mo, kapatid na Dinky, at salamat sa Diyos sa iyo, kapatid na John. Brother Eli, sa 2 taon ko pong pagkakaanid dito sa ating iglesia, napatunayan ko po sa aking sarili na kapag totoo pala yung aral na sinusunod mo sa iyong puso at sa iyong isinasabuhay mo, ang pagpapala pala ng Diyos ay walang hanggan sa iyo. Walang patid ang pagpapala ng Diyos. Kaya yun pala ang pagkakaiba nung dating pinanggalingan ko tsaka dito. Kasi yung aral dito, nakita kong talagang totoo dahil yung pagpapala at yung takot ko sa Diyos ay laging nananatili sa puso ko. Okay, salamat sa Diyos. Salamat Batid. sa Diyos. Opo, at ito Luz? si Brad, ay babati daw po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli. Pangalawang taong ko na po ito sa Espiritu. Bukas po, sa awa tulong ng Diyos. Walang salamin. Opo, talagang... Bakit ka bungi? Totoo po yun. Hindi kasi ito na po yung bagas ano po. Brother Bobby po, talagang sa buhay ko, maligaya po ako na nandito po ako, naalib po ako rito. At ano po, yung sinasabi nyo sa akin nung araw na hindi ako naging bida sa pelikula, naging bida ako sa taas, okay na po yun. Salamat po sa Diyos. Pero darating din ang araw po. Salamat po sa inyo, Brother Eli, tsaka Kuya Daniel. Si Kuya Daniel. Humihinga lang ako ng maluwag, pero meron akong project para sa inyong lahat eh. Opo, opo. Gusto ko kasing gumawa ng isang pelikula na international, yung sa Bible. Opo, Lahat ng napapanood kong pelikula na Bible stories, lagi na lang mali, lagi na lang kulang, meron sobra, kung ano-anong katarantaduhan. Tapos ngayon, meron pang gumawa ng pelikula, ateista pa, pinagbababo yung pangyayari sa daong ni Noe. Anong pangalan ng walang yan sa ano na yon? Ateista na yon? Gusto kong tapatan niyang mga yan para gagawa tayo ng pelikula na magre-reveal sa tao nung talagang senaryo sa Biblia. Kaya lang malaking project daw yata yun, sabi ng kapatid na Daniel. Pero palagay ko kahit malaki, kung makatutulong sa Brother Eli, mura lang po kami. bubukas ng kaisipan ng tao at ng unawa sa talagang sentido ng Biblia, hindi bali kahit malaking project siguro maipapangutang na sa bangko yun. Brother Eli, Kapatid na alang-alang sa Daniel, Diyos, isa na libre. natin, maggawa na tayo ng pelikula para ipapalabas sa... tapos pagka...
sinuswerte, gawin natin yung buong Biblia ng kung loloobin, mga istorya dyan, maiportray sa tao na ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin,